Tiniyak po ng pinagsanib na puwersa ng DILG, Philippine National Police, Transportation Department at DPWH ang ligtas na biyahe ng ating mga motorista at pasahero ngayon pong long weekend vacation. Kabilang sa mga siniguro ng mga ahensya ang mga masasakyan ng mga babiyahe sa mga airport, mga pantalan at sa mga kalsada mula sa pag-uwi hanggang sa kanilang pagbabalik. Kabilang po sa sinisiguro nila, yan nga, no obstruction din sa mga pangunahing kalsada. Yan po ang target na maipatupad ng DPWH para raw makatipid sa langis itong ating mga motorista, lalo na ngayon na hindi po mapigilan ito pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Saminta. Vic. Ali, nakalatag na ang lahat ng assistance, pati ang security preparations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magbibigay ng katiwasayan at seguridad sa mga motorista at mga bakasyonista na inaasahan na magbabakasyon at biyabiyahe uuwi sa kanilang mga probinsya kaugnay ng long weekend vacation. Tiniyak ng Department of Internal Local Government o DILG, Philippine National Police o PNP, Department of Transportation o DOTR at Department of Public Works and Highways o DPWH ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero na magbiyabiyahe sa iba't ibang probinsya ngayong long weekend vacation. Sa isinagawang interagency briefing sa Campo Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na para walang turuan ng sisi kung magkaroon man ng problema ngayong long weekend vacation, ang mga motorista at pasahero nagsama-sama ang DILG, PNP, DOTR at DPWH para sa matiwasay na biyahe. Ayon kay Secretary Remulla, may mga inisyatiba na ipapatupad ngayong long weekend vacation para hindi maantalang biyahe ng mga motorista at pasahero mula sa pag-alis sa kanilang point of origin hanggang sa kanilang point of destination. Lahat kami magkasama, lahat kami nagplano at iisa ang pakay namin na ang pagbiyahe at pagpapakasyon ng lahat ng ating mga motorista at panlalakbay ay magiging matiwasay at libre sa mga pinsala na idulot ng traffic. Maraming initiatives ang ginawa ang DPWH, ang PNP at ang DOTR. Sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na pinaghandaan ng ahensya ang pagtiyak ng sapat na masasakyan ang mga pasahero mula sa airport, seaport at land travel upang hindi maantalang biyahe ng mga motorista mula sa pag-uwi hanggang sa pagbabalik. Meron din pong inisyatibo po na ginawa ang ating Philippine Ports Authority, but this is still a pilot testing, yung sinasabi nating online reservation assistance system or ORAS, kung saan kung nakakuha ko ng QR code through PPA ay sigurado po yung slot nyo pagdating sa ating mga barko. So they can do those things po para at least makatulong tayo sa ating mga kababayan. Inihayag naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na inumpisahan na ng DPWH ang clearing operation sa lahat ng mga pangunahin lansangan na daraanan ng mga motorista para walang obstruction upang makatipid sa gasolina, lalo na ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Dizon, lahat ng mga road constructions sa mga pangunahin lansangan ay ipinatigil muna upang walang mangyayaring one-way o stop and go na magdudulot ng volume ng mga sasakyan na magiging sanhi ng traffic. Walang magwa one-way. Yun ang kabigin-biginan natin. No? Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Pagka nag-one-way na yan, nagsa-stop and go, minsan kilometrong haba ng traffic dyan. And dahil doon, grabe ang konsumo sa gasolina niyan, tsaka yung oras na madadagdag sa biyahe. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng long weekend vacation. Niliwanag ni General Nartates na dinagdagan na ang puwersa ng pambansang pulisya na mangangalaga ng seguridad at kapayapaan sa buong panahon ng bakasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ni General Nartates na mula sa orihinal na 59,000 na PNP personnel na ipapakalat sa iba't ibang panig ng
bansa ay ginawa ng 98,000 para masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan sa panahon ng bakasyon. Naka-earmark yung 98,000, may kanya-kanyang ginagawa yun. Iba na naman going to the rest of the summer vacation. Okay? Kasi meron tayong tourist destination, etc. May nakatoka na pagpupuntahan yun at merong specific na ginagawa yun. Kaugnay nito, inihayag ni National Capital Regional Police Office o NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin na mahigpit ang gagawing monitoring at pagpapatrolya ng mga pulisya sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila na iiwanan ng mga magbabakasyon sa probinsya. Nananawagan si General Abirin sa mga magbabakasyon sa probinsya na siguraduhing nakasara ang kanilang mga tahanan at kung maaari ay ihabilin sa mga mapagkakatiwalaang kapitbahay upang hindi maging biktima ng mga magnanakaw. Sa ating mga kababayan na alis, sana they'll make sure na yung mga iiwan nilang kabahayan nila ay talagang isecure muna nila. Kung wala man talagang maiiwan na kasama nila sa bahay, ay ihabilin nila sa mga pinagkakatiwalaan nilang mga kapitbahay or ipadlock ng maayos nang sa ganon, pagdating nila ay maayos pa rin yung dadatnan nilang kabahayan. Ali, isa lang ang ipinaalala din ng interagency sa lahat ng mga motorista at bakasyonista na kung sakali maka-encounter ng anumang problema sa daan o kaya sa lugar na kanilang paroroonan, idaya lamang ang emergency number na 911. Balik sa inyo, Ali. Alam mo, Vic, hindi ba taon-taon halos SOP na yan yung ating paalala sa mga bakasyonista na iiwan yung kanilang mga bahay, yung mga tips natin sa kanila para sila ay hindi pasukin na masasamang loob, hindi ba? Yung mga nagpo-post sa social media na sila ay as much as possible, hindi ba? Mag-post ka na lang ng mga vacation pictures mo pag nakabalik ka na. Para may mga may mga nag-aabang ng mga wala sa bahay, hindi ba, Vic? Tama, Ali. Kaya ang sabi ng Philippine National Police, iwasan, kabilang na yan, yung pagpopost sa social media. May mga kababayan kasi tayo na alam mo na, bago umalis, magsa-selfie at habang nasa daan, nagsa-selfie. Pero ang kabilin-bilinan ng Philippine National Police, isaradong mabuti ang bahay hanggat maaari kung mayroong naka-install na mga CCTV ay i-activate at higit sa lahat, bilinan yung kapitbahay na mapagkakatiwalaan dahil mahirap naman kung kapitbahay mo hindi mapagkakatiwalaan, baka siya pang pumasok sa bahay, Ali. Yan yung bantay sa lakay, hindi ba? At saka meron na ngayon yung mga motion sensor na ilaw, hindi ba? O, magpatugtog ka ng radyo, kunwari may tao sa loob, hindi ba? Kanina nababanggit mo, Vic, yung no obstruction ako madalas ako lumuwas papuntang norte. Eto ba, kamusta na ba ang laging cost ng traffic dyan? Meron pa rin tayong mga kababayan talagang pilit na walang ayaw mag-RFID. May RFID man, kulang ng load. Tapos may pinapayagan pa rin yung, ano pa yan, may cash lane na naman ba? At saka actually ako may RFID pero hindi gumagana . So every time titigil ako, ilalabas ko yung card ko, ibibigay ko pa rin dun sa kahera, itatapat pa rin nila dun sa reader nila. Naayos na ba yung problema sa RFID na ating mga expressway, Vic? Mukhang hindi pa, Ali, pero ang sabi ng DOTR, magtatayo sila ng mga ambulant na mga tatanggap dahil kung iisa lang halimbawa sa isang lane ay tuloy-tuloy nagka-aberya, doon nagtatagal. Kaya kung hanggat maaari ang pinapaalala ng DOTR, siguraduhin na sapat yung load ng RFID. Kung wala naman, huwag nang pumila doon sa may RFID dahil mayroon pa rin cash lane na itinalaga para maiwasan talaga na magkaroon ng pagbubuhol ng trapiko doon sa mga point of entry o yung mga toll gate natin, Ali. Bilang panghuling siguro komento na lamang, Vic, iparating mo dito sa pamunaan ng NLEX yung papunta na sa bandang Pampanga, naglagay sila dyan ng CR. 2 lane na lang, naglagay pa ng CR, nagiging sanhi ng traffic dahil nagiging bottleneck di ba? Babagal kasi merong aalis, papasok, magsi-CR, lalabas magsi-CR. Nang walang parabang tawag doon, yung byway ba yon? Ang tawag doon, yung may papasok. Walang ganun. Parating na lang natin sa NLEX. Maraming problema ang NLEX. Ang tawag. Ha? Emergency
emergency bay ang tawag doon na Ali. O, pero hindi ito Kaya lang CR, kasi restroom. dapat maging maging matalino rin yung mga kababayan natin dahil along the expressway naman mayroon yung mga kainan o yung mga Gasolinahan. fast food chain na pwede kang huminto. Oo, gasolinahan na pwedeng doon isagawa yung pangangailangan na kinakailangan kung mag-CCR. Pero depende Ali kasi sa sitwasyon eh. May mga kababayan din natin na kahit na ka-CCR pa lamang along the way, sa tawag ng kalikasan, emergency yun. Oh. Case-to-case basis naman. Pero higit sa lahat, sumunod sa batas ng trapiko, Ali. Okay, bon voyage, safe travel sa mga bakasyonista, samantalang tayong lahat dito magpapagal. Araw-araw po kami dito sa Net25, kaya huwag po kayong mawawala. Maraming salamat, Vic Samintak, nag-uulat live.